values clarification, now we will delve into the value clarification strategies in teaching. So we have a variety of strategies, but we will only discuss some of those. So first, what can you see from the picture? Or can you describe what's in the picture? Yes, Jewel? A role play, I think. Yes, a role play. Very good. So the first strategy is role playing. So students take on different roles and engage in simulated situations. They make decisions based on their values and experience and consequences. So one of the pinaka-common na strategy na ginahatag sa teachers sa una and even sa atong mga teachers karano. So kani siya is another way na ma-teach ang values sa students kay ilaha man mismo ma-experience ang kanang situation. So ginataghaan nato sila og kanang situation or circumstances wherein kailangan nila nga mag-decide sa ilahang pagalingon kung unsa ang ilahang dapat action na himuon o ma-experience nila ang consequences sa kanang mga actions. So that is role playing. So the benefits of role playing is it promotes empathy and understanding of diverse perspectives. Since diverse mga students na nasa isa ka group in role playing, so natin na makita nagkalahi nila ng mga perspectives and decisions sa pag-play. Encourages critical thinking and problem solving. Of course, na siya maka-nauna sila kung saan nila mag-solve ang situation and maka-enhance pa sila critical thinking. And it develops communication and interpersonal skills. Of course, may mga socialize man sila sa utak. So next is this picture, Jules. Okay, I think you don't have any idea kung unsa ni siya. So this is games and simulation. So based din sa picture nga ako kita is nana din niya variety of games and simulations isa na sila sa isa ka picture. So engaging in playful activities that allow students to explore values in a safe environment often involve problem solving, collaboration, and strategic thinking. So kani siya is even din ni mabilong po itong role playing. So din sa games and simulation na general naman siya no. So naana din niya ako ng mga board games, mga mind games, and anything activities na mahimo sa isang classroom na maka-teach of values sa students and ilaha pang realize ang mga values na dapat nasa ilaha. So its benefits, so the benefits are makes learning fun and interactive para dili kayo boring kay diba sa to sa una makatulog sa ita mag-discuss og kanang PSP kay kanang kayo boring kayo siya sa ato but in this kanang strategy malingaw ang mga bata o mas ganahan pa sila magtuon o mas kuan pa nila ang value ba ma-internalize nila ang mga values. Encourages teamwork and cooperation. Of course, dili siya na mawala pag naay mga activities and provides opportunities for reflection and discussion. So, pwede niyo siya timon after the games no nga mag-reflect sa ila, yung mga explain sila kung sa mga na-learn nila sa mga. Next is we have contrived or real value-related situations. So, presenting students with real-life scenarios or hypothetical situations that highlight ethical dilemmas. So, students analyze the situation, identify values, and consider consequences. So, dini as a contrived or real value-related situations is ginatagaan nato sila o mga real-life scenarios ba, kung nahitabo na siya karon sa reality, and ako silang ginabutang din na ang situations wherein makita sila o kanang way na masolve na siya or sa himo nila if ever na sila sa ina nga situation, may identify nila values and ilaha pa mga consequences sa kanang mga situation. Pag naana sila, so since kung niya ba is highlight ethical dilemmas. So naana din niya ang sulod at ng mga ethics, mga morality, inaana. So involved na siya din niya sa real value-related situation. So scenario, natin yung scenario din niya everyone please read. Students finds a lost wallet containing a significant amount of money. The student is torn between keeping the money or trying to return it to the owner. So kani siya is moment yun siya ang common na story yun na ginahatag or example ginahatag sa elementary pata. So kani makita daw ang
usa ka student nga nakita daw siya og wallet sa wallet nga naisulod nga kwarta. So dinhi is murag naglaban na gud ang kanang honesty versus kanang self-interest na niya. Kay gusto man kay kanang desire man niya or kanang self-interest niya nga kuha ng kwarta but nagihapon na niya konsensya or kanang ang iyang kuan ba nga will or pagtuo sa kanang honesty gud gani. And mo ni siya nga na-involve ang kanang ethics, no? Nan siya sa ethical dilemma kay involved naman dito ang morality, like kung iuli ba niya ang kwarta or iyahan na lang or nanan din ang konsensya. So kana siya pag-ibutan na to ang students din ni kani siya nga strategy, kani siya nga example kay ato ang makita ang kanang